Okay, welcome sa akong YouTube channel. Inyong lingkod si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik og maayong adlaw sa tanan, maayong gabi sa ubang nasod. Naot nga nakatsunin na sa inyo ang mga gadget alang sa pagiguban kanako dinhi sa kahanginan o ginaot nga nakatsunin na sad kamo o gulay sawa sa suporta. Kung wala pa ka naka-subscribe, palihog lang og subscribe sa kuang YouTube channel, Armory67. I-click ang subscribe and i-click pod ang bell nga all. O kung wala pa ka nakapalo sa kong FB page, palihog lang follow sa Mindful Moments aron nga updated ka kanunay sa mga pagtulunan nga atong itakol ug atong hisgutan dinhi sa ako ang channel, YouTube channel. Naat mga kaigsunan nga naamo karon sa maay nga panglawas, and then inyo nasab kong ubanan sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ato ang subject karon na matud pa sa English, without man is still God, but man without God is nothing. Atong makita dinhi karon mga kaigsunan kung unsa ka importante ang tao nagkinahanglan gayud og Ginoo. O ginaot mga kaigsunan na dili nyo kalimtan pag kining gitawag nga pagsubaybay usab sa mga fellowship sa mga covenanted pastors. Kumusta nan covenanted churches? Apit na ato ang tawag nga doctrinal fellowship nga paghimuon dinhi sa North Cotabato diri sa among simbahan. Hinaot nga nakaredy na kamo in spite sa daghan kayo nga mga problem, so dili nato biyaan ang paghiusap kay mo nagidiman sa balang kasulatan aron nga diin kita magkita sa naong ug sa mata. O sa mga kaigsunan dili ta maglangan ato kina sugdan ang ato ang subzone may tungod kini sa God without man is still God, but man without God is nothing. So ato nang sugdan mga kaigsunan sa pagpamalandong nga atong ibase dinhi sa Acts 17:28, 1:26, and Isaiah chapter 59 verse 2, and John 15:5, and 2 John verse 9. So mo kini pasay sa Biblia mga kaigsunan ato kini nga saluan sa pagbasa matud pa rin sa Acts 17:28, kay kaniya nabuhi kita og nagalihok kita og nagabaton sa atong pagkamao, sumala usab sa giingon sa uban sa inyong kaugalingong mga magbabalak, kay kaliwat usab kita niya. So kaliwat kita sa Ginoo mga kaigsunan. Genesis 1:26, og mingon ang Dios buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato og magabuot sila sa mga isda og sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibok nga yuta og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Pasensya mo kaigsunan sa kong tingog doon kaya bago pa ko naigo sa floor, no? So salamat sa Ginoo nga din na nakamatamat na nga nawala. Dugang pagbasay sa Biblia dinhi sa Isaiah 59 versikulo 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hide his face from you, that he will not hear. So tama gyud mga kaigsunan ang makapahimulag gyud tali sa tao sa Dios mao gyud ang sala. So dugang pa mga kaigsunan sa John 15:5, ako mao ang puno paras, kamo mao ang mga sanga, kung kinsa ang magpabilin kanako ug ako kini magabunga og daghan, kay kung mahimulag kanako wala koy arang mabuhat. So we are nothing mga kaigsunan kung wala tay Dios dinhi sa kalibutan. Si Kanjain, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. So laom nga pagka-istorya mga kaigsunan na tali sa iglesia o sa kang Kristo. So mo niya to makita ni nga backup nga reference sa to ang na God without man is still God, but man without God is nothing. So padayon ta sunahan mga kaigsunan ang itong makita din nga ang kahoy kung naa siya sa kining gitawag nga yuta,
mabuhi gayud ang kahoy. Apan kung masit ang kahoy sa yuta, mahimo kana siyang malaya. Iyong nakita ang ilusyon mga kaigsunan, sama usab sa isda nga kung naang isda sa dagat, so mo na ihang iba inhabitan tong dili gina siya magproblema kay mabuhi ang isda kay diha gina mao gina ihang ilianan ang dagat. Pero kung ang isda mabulag na sa dagat, so mo na isda, so perting pataya ang mga kaigsunan. In like manner mga kaigsunan, hinimo sa Dios o ang Dios gyud mo ay nag-umol kanato o nakatar sa Ginoo o giyatang gihuypan tanang buo sa tuang pagkatao nahimo kitang may kinabuhi apan subok pamalandungon tungod kay una tong ginikana sala sa adan og siba og nahimong nasiparar tungod sa sala. Una nga ang tao nahimo na nga na palayo sa Dios. So muna mga kaigsunan na kanang sala mo na naka-separate tungod kay ang meaning sa Thanatos means separation. So apan mga kaigsunan doon na paglaom no nga gusto sa Ginoo nga ma-restore ang tao dali ngadto sa Dios ug mabuhi kini ug walay lain nga gihalad og solusyon si Ginoong Hesukristo. Ayon nakita sa illustration mga kaigsunan nga ang tulay, siya ang mediator, siya ang intercessor, siya ang mediator aron nga mahibalik ang maong paradise lost and paradise regain. So mo na mga kaigsunan apan pwede ta mabuhi walay Ginoo mga kaigsunan. Pwede ka nga gikan sa pagkahimugso, dili ka mo ilang adunay Dios, di ka mo balik kadto sa Dios, pero ang isulti sa Biblia mamatay ka no, so masiparit ka sama sa isda nga masiparit sa dagat perting pataya, sama sa kahoy nga mabulag diha sa yuta perting pataya, ug ang tao sab kung walay Dios masiparar siya sa Dios wala gyud siya mahimo og patayng bata gi ka. Wala mga kigsunan nga kita nagkinahanglan kita og Ginoo. Ang Ginoo kung wala pang tao na ang Dios no, ang ang dagat kung walay isda walay problema, still nga dagat gyapon siya. Sa bangyuta kung walay mga kahoy, so dili maapektahan ang maong yuta. Sama pud sa tao no mga kaigsunan nga o sa Dios walay tao na gyapon ng Ginoo. Muna nga kita gyud ang nagkinahanglan og Dios no. So kinahanglan nga di ginato kalimtan ang Ginoo sa tong kinabuhi. Siya gyud atong unahon sa kanunay tungod kay diha kita kaliwat kita niya o kita ang pinaka-espesyal nga nilalang nga diin sa tanang mga naghimo sa Dios, kita ang pinaka-espesyal o natay chance ka mabalik ato niya o pinaagi sa iyang bugtong anak. So napasayo sa Biblia nga sa tinugdanan nga giumol kita no utong na-illustration nga ganiha gikan kita sa ug ihuypan kita sa Dios, imo tang taw-taw paghuyop na imo nang tawo tungod kay kaliwat kita sa Dios. Apan subok pamalandungon ang Roma 3:23 kanang nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios mo nang itawag nga na separate no, na shortage og ang pasahe sa Biblia sa John 4:4 ang yawa mao ang inyong amahan og kamo buot magbuhat sa mga kaibog sa inyong amahan diya mamumuno sukat pa sa sinugdan og sa kamatuoran wala siya nagapadayon kanya walay kamatuoran kay kung siya magapamulong sa bakak nagasulti siya sa ihang kaugalingon kay siya bakakon og amahan sa bakak. Muna ito makita din sa balang kasulatan mga kaigsunan. Musa mga kaigsunan ang balikan nga kita na separate tungod sa kang si Kristo nagpahibalo siya nga bayad sa sala maong kamatayon mo na nga Roma 6:23 ang bayad sa sala maong kamatayon na panang walay bayad tak sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus atong Ginoo. So si Ginoong Hesukristo mao ay na solusyon sa kinabuhi. So dito ta mo to mosalig adto kaniya tungod kay siya ang gihatag, siya ang nagsakripisyo, siya ang pulis atong dapit mo. Tubra sa John 6 si Jesus mingon kaniya ako mao ang dalan og kamatuoran ug ang buhi walay bisan kinsa nga makakabuot samahan kun dili pinaagi kanato. Tik nga kaigsunan din sa John 14:6 tulo ka bahin tulo ka subject diri o tulo ka topiko diri siya ang dalan kamatuoran og kinabuhi. So
package ni mga kaigsunan. Kung nailhan ka ni Ginoong Kristo, kung nagtuo ka kang Kristo, nagsali ka kaniya, gusto ka matug langit, siya ang dalan. Gusto ka turan tungod kay Satanas mo bakako, namahan sa bakak, so diha tagang Kristo kay dili mamakak si Jesus Christ o wa gyud siya ang mabanat to dining si Kristo na makak. Gusto pagka kinabuhi, ang atong kinabuhi dili libutan temporaryo lang, no? Taas na kayo ng 90, 100. So, kung naataging Kristo Jesus, pwede na sumpayan na atong kinabuhi ever and ever. Tungod siya ang source sa kinabuhi. So dili lang kita mulat sa tuang magbubuhat nga ikaliwat ta sa Ginoo, ang Dios na may mata, na ibaba. So kita usab sama na muna nga manumbalik kita sa nagbuhat kanato mga kaigsunan. Ikaduha, unang Timoteo 2:5 kay may usa ka Dios ug usa ka lalaban sa taliwala sa Dios ug sa mga tao, si Hesukristo nga tao. Siya ang gitawag nga mediator mga kaigsunan. Dili si Maria, si Jesus Christ mo ay nagpataliwala tali sa tao ug sa Dios. Nindot kayo mga kaigsunan ug atong pasalamatan kay naatay tigpataliwala og siya usab abogado nato, advocate. Matod pa sa 1 John 2:1, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo mining mga aron dili kamo nagpakasala. Apan kung may uban nga makasala, may laban kita uban samahan si Hesukristo nga matarong. So natay mediator, natay advocator, asa pa kaniya na mga kaigsunan. So no, balik sa tuang magbubuhat o nga alagaran si Ginoong Hesukristo, atong isalig atong kanato nga mga kawalaka, atong tugan ato kaniya. Yes, 59 versikulo 16, og siya nakakita nga walay tao o nahibulong nga walay nagpataliwala sa ang iyang kaugalingon nga bukton nagadala og kaluwasan kaniya, ug ang iyang pagkamatarong mao ang nagapalig-on kaniya. Intercessor, daan na sa Old Testament pa, daan na si Kristo Jesus giandam nga mo ay mag-intercede, mo ay nagpatiwala siya malaban, siya ang abogado. So kung magiskot kitag kaso kaigsunan, lisod kay idaog kining sadaan, no? Wa kay kwarta di ka madaog kung sadaan ka, pero diha kang Kristo Jesus nasulbad ang tanan. Pasan kita makasala, konbiktado makasala ta, ang bayad sa sala mo ang kamatayon, apan adunay na laban kanato mga kaigsunan nga mao si Ginoong Hesukristo. Giangko na ni Ginoong Hesukristo matod pa sa Isaiah 53:3-6, gitamay siya sa likoy sa mga tao, usa ka tao sa mga kasubanan og nakasinati sa antos og sa ingon sa usa nga gikan kaniya gitago sa mga tao ang ilahang naong siya gibiyay-biyay og siya wala nato mahala. Matod pa sa dugang pang bersikulo, sa bersikulo 4, sa pagkamatod gipas-an niya ang atong kasakitan o gipas-an niya ang kasubanan, apan siya gila nato nga binunalan, hinampak sa Dios o sakit. Verse 5, apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya tungod sa atong mga kasalanan, ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Verse 6, kitang tanan sama kaningon ang isalaag og ang tagsatagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon og gibutang ni Jehova diha kaniya ang kasalanan nga tanan. Pagka luoyan ni Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, giyako tanan si Ginoong Hesukristo, dili tanan siya wa tanan siya sala, pero gipakaan siya puli sa ato ang dapit. So muna mahinukon kayo ang gihimo sa atong Ginoo tungod siya dawong gugma nga ni kanato, muna nga pinagi ng Kristo pwede ta mahibalik nga ngadto sa amahan, pinagi sa iyang bugtong anak mga kaigsunan. Iya kining gipsaan ang tanan nga mga gidiman sa sala kaigsunan, busa mga kaigsunan, si Kristo Jesus ang ayan natong panggaon ng mahalo ng galagaran tungod kay siya nag-provide kanato kinabuhi, naghatag natong tulay og diha na satisfied ang amahan tungod sa pagsakripisyo ni Jesus Christ, no? Natabaw ang amahan tungod kay ang sala manggod, ang gidiman sa sala mao ang kamatayon, nga masalbar kita o kita unta angay patyon. So isot po kayo, no, kung patyon ta, so wala na dili na mao ang programa sa tong Ginoo. So para na mga kaigsunan sa Ephesians 5:23,
35 to 32, mga bana, higugmaon ninyo ang inyong mga asawa, maingon man nga si Kristo usab nahigugma sa iglesia o gitugyan niya ang iyang kaugalingon kaniya. So ato makita dinhi ang pag kanang gitawag kinsman redeem. So mao na ang atong makita nga gitugyan ang iyang kaugalingon tungod siya ang dakong gugma. So giadres kini sa iglesia nga matinumanon mga kaigsunan tungod kay mao kini ang close relation tali sa husband and wife o sa literal pod sa tinawanon pod nga relasyon mga bana higugmaon sa matud 26 aron kini balaanon niya sa hinahinluan niya pinagi paghugas sa tubig uban sa pulong. So mo ni mga kaigsunan tagsa na kayo naga-practice sa loob sa salamat sa Ginoo diri sa among lugar among gi-practice ang panghinlo kanang gitawag nga manghugas sa tubig uban sa tungod kay mo na ang gisugo sa Ginoo aron nga ang ihang iglesia magpresenta ni Jesus Christ nga walay buling, walay kunot, walay mansa, no? Dili sa iyang tubangan. 27 aron itugyan niya ngadto sa ihang kaugalingon ang iglesia nga yaon nga walay buling bisan kunot, bisan unsang butanga nga sama niini kunili nga magmaputli o walay kasaway. So mao na purification sa in English. Mo na nga kung iglesia man kamo karon nga namati na ang gipanigihan ni Ginoong Kristo, so kinahanglan nga mo apply mo ning law of cleansing tungod kay mo na programa ni Ginoong Kristo aron maanda mangihang pangasawa. Dugang pang bersikulo ingon ini usab ang mga bana kinahanglan nga mahigugma sa iyang kaugalingong mga asawa ingon sa ilang kaugalingong mga lawas ang nahigugma sa iyang asawa nahigugma sa iyang kaugalingon. Verse 29 kay wala tao nga nagdumot sa iyang kaugalingon nga unod kundili nagaalima kaniya og nagapalang kaniya ingon man usab kini gibuhat ni Kristo sa iglesia. So ang comparison na mga kaigsunan verse 30 kay mga bahin kita sa iyang lawas. So sa English mga kaigsunan kay wala taro nga kini pag-translate sa Bisaya, for we are members of his body and of his flesh and of his. So kompleto din sa English mga kaigsunan. So daghan sa magtuon kining gitawag nga bones, no? So nawala diri si Buhano. Ang importante kayo mga kaigsunan nawala ato makita sa mga scientists sila pag-discovery nga ang bones mo na nag-supply og dugo diya sa unod. So mo na nga gipaduguan kita, no? Gipaduguan kita ni Kristo tungod kay ang naadto sa verse 30 for we are members of his body kompleto gyud of his flesh and of his bones. Mo na nga ang ginana ka importante ang iglesia mga kaigsunan tali kang Kristo kay Kristo mo ang pamanhonon ang iglesia ang pangasaunon o double law of double reference ni mga kaigsunan sa mga particular nga mga husband and wife. So mo gyapon kini aron nga dili magbulagay og aron nga ang relasyon na dili maabungkag mga kaigsunan. So dugang pa ang bersikulo 31 tungod niini hinungdan pagabiyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan ug ang iyang inahan og makighiusa sa iyang asawa og silang duha mahimong usa ka unod. So mao nay mathematics sa Ginoo, no? 1 + 1 = 1 og normal kini mga kaigsunan nga mo biya ang lalaki. 32 kini nga tinago dako apan nagasulti ako mahitungod kang Kristo ug sa iglesia. So balik na pod kang Kristo ug sa iyang iglesia. Muna nga ato makita din nga importante gyud ang iglesia. Ang iglesia gituko ni Jesus Christ samtang napa sa personal ministry sa yuta matud pa sa Mateo 16:18 ug ako nagaingon usab kanimo nga ikaw maos Pedro sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia o ang mga ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. So mo nay gisulti ni Mateo. So di malalis nga aduna gyud iglesia nga panagihan gyud ni Jesus Christ. Ug matud pa din sa English and I say also unto thee that thou art Peter. Ang Peter di mga igsoon sa Greek atong tanawon Petros. Gyadres kini sa mga apostoles, no? Means mga apostol. And upon this rock kining rock diri sa Griego Petra. So meaning
diha kang Kristo, means the Lord himself. I will belt, no? Kung kining belt diri ang Griego nini oiko domiso. Kining gitawag oiko balay, domiso tukuron ko. So meaning to edify, to establish, to strengthen, or to construct or establish my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So naang pasalos, walay makapugong, walay makababag bisan ang dangaan sa kamatayon, walay makababag ini. So mo kini ang gisaad ni Ginoong Hesukristo. So gikan kag Kristo hantod karon wala kini mawala ang tinuod nga iglesia sa itong Ginoo. So kita nga ang Missionary Baptist Church adunay nagupot sa trimi o adunay tawag traditional Missionary Baptist Church pan kining cabinet Missionary Baptist Church naghupot kini three destiny nga nag na ang firstborn church nga si Kristo mo'y founder o kini secondborn church ang founder ni mga tao, ang thirdborn church ang founder ni Yawa. Muna nga tulo ang destiny na dapat mahibalaan nato. O kung naa ka sa by main nga iglesia, hawa diha kay walay mga pasalig diha, wala ka sa posisyon. Adto pangitagyo ang tinod nga iglesia kay si Kristo mo ay nagtukod og naa diha tanan gibilin sa iglesia ang mga kinahanglan. Kaya meaning sa church sa Griego ecclesia, no? Ek means out, ecclesia means called. So ang atong tanaw ng meaning is a called out assembly Baptist believers covenanted together to carry out the Great Commission. So mo nay kahulan sa church, no? Ecclesia sa Griego, ek means out, ecclesia means called. So mga tinawag kini nga mga katawhan o magtuto og bautismado og naghiusa sila covenanted together, naghiusa sila nga ila kining ipasundayag ang dakong sugo sa atong Ginoo nga mao ang pagwali sa maayong balita. So mo na gisugo sa iglesia. So ang iglesia gitawag usab kining metaphor body of Christ tungod kay si Kristo mao ang ulo. O ang iglesia tawgon po ning metaphor wife, gikaisip nga asawa tungod kay si Jesus Christ gikaisip nga bana. O ang it is a institution o agency, embassy, that is a group nga dili ni mamatay, dili mawala, no? Ngatod pa sa uban nawala daw kuno sa dark ages. Paano na lang pareha sa eskwelahan mga kaigsunan nga ang tawag institution namatay na ang nag-donate niya na, namatay na ang nagbuo na pa tungod kay institution man nagapadayon hantod karon ingon na ang dagan usab sa Ginoo tungod kay ang church dili man kini building, dili matawhan man kini nga nagkasinabot nga mga gipangtawag nga gisugdan ni Kristo Jesus dito sa Galilea nga diin mga bautismado ni John, silang Peter, si John o si James, iyang gitawag nga o iya kining gipahigog iyang gihimong mangingisda og tao. So mao na ang sinugdanan sa pagtukod sa atong Ginoo. So buhi pa si Kristo na ang church ay abilin siya mga kaigsunan usa pa man ka mahidugang human sa bautismo diha sa simbahan. You must registered by water baptism. You are positional to serve him o matod pa dinhi your justification counting. Ug atong nakita dinhi usab si Cornelio samtang wala pa siya nasakop sa iyang iglesia, ang iyang pagka maayong tao wala kini naisip, no? Ang iyang pagka masimbahon, ang iyang pagka mahadlokon, ang iyang manggihatagon, maampuon, matod pa sa Act 13 verse 4, himo lang memorial o remembrance sa tubangan sa Ginoo. Una nga gipasuguan gyud sa Dios nga mao si Pedro, gipadala siya aron nga walihan sa maayong balita sa gingharian o wala nagpanuko si Cornelio tungod kay si Hintil ni, pero butan kini nga tao madlokon sa Dios, may nampuon, masimbahon, na nahimo lang walay count kini o nahimo lang remembrance o sa diin nga nabautismuhan na, no? Matod pa atong Ginoo dili pwede nga dili ka masakop, no? Kaya ang imuhang pagkamatarong wala kinin maisip mo na nga human nga bautismuhan si Cornelio nahimo kining nasakop sa iglesia dito sa Jerusalem. Gani nagdala og 6 brethren si Pedro aron nga mo testify nga ang balang espiritu, ang gasas balang espiritu dili lang dahil sa mga Hudiyo kundi usap ang mga Hentil. Tungod sa kang Cornelio diha nagsugod nga asorted
sa atong Ginoo, walay Hudiyo, walay Kristyanon. Kung ato makita sa Galatians 3:27, o diha na tapos ang kanang gitawag nga partition tungod niya katuyuan kana sa Ginoo nga maluoy siya sa tanan. Ug ang kabinan salvation maka-enjoy po ang mga hintil og sa wala siya kanang pinalabi. So muna ato makita diri sa Biblia mga kaigsunan. So ay basunahan apit na man sa Acts 2:41 onya kadtong mga aming awat sa ihang pulong gibautismoan og niadtong adlaw nahidugang ang may 3,000 ka mga kalag. After baptism anha pa ka may membro mo na nga si Cornelio human siya gibautismoan o diya na naisip ang iyang pagkaminampo na iyang pagka manimbaho ng iyang pagka manghihatago. So usa pa giisip gi-count no apan sa wa pa siya na membro so wala gyud remembrance na muna nga kamo nga gusto nga musunod o maatat balik nato sa inyohang magbubuhat o ato ang mabuhat nga mao ang Dios. So kinahanglan pangitaw nato ang tinuod nga iglesia. So padayon na mga igsunan unsa man ang advantage sa water baptism. Ang water baptism is a prerequisite being a member. Water baptism is a wedding together with Christ. Ang water baptism is a prerequisite to receive a performance. Ang water baptism is a first good works accounting. Ang water baptism is a salvation bad conscience. Ang water baptism is a concision in the heart. Ang water baptism purification in and water baptism is escaping from the wrath of God. And water baptism is the first ordinance of His church. So mao ni ang 9 ka mga punto sa kining gatawag nga water baptism mga unan. Diha mawala ang kapungot sa Ginoo og kining ang water baptism mo na pag-iskapo sa kapungot sa Dios ug mo po na first ordinance mo na pamaagi mamembro kas tinong nga iglesia sa Ginoo o gikaisip ka nga gikasal at Kristo o ang water baptism prerequisite usab nga imong madawat ang kanang gitawag metaphor garment nga diin sa Galatians 3:27-29 nga diin put on Christ. Diin na bautismo ang tadya kang Kristo. Usa mga igsunan wala na magkuigong panahon Blagad, si Pastor Armando is Montero, manamilit sa dili madugay, apan sa dili pa ako mo out mga kaigsunan, ayaw kalimot sa pag subscribe YouTube channel Armery67 o pag follow sub sa Mindful Moments o hinaot nga sa sunod higayon magkita-kita na sa o wala kayong sa pagsuporta o God bless your heart kung naduna kay extra money na ako GCash nga verified 093961634428. So daghang salamat mga igsunan, bye bye for now.